Sa halos lahat ng kultura sa Pilipinas, may paniniwala tungkol sa mga multo. Iba-iba man ang tawag at anyo, iisa ang ideya na pinanggagalingan ng mga kwento. May mga taong namatay, ngunit ayon sa paniniwala, may mga hindi tuluyang umalis. Ang mga ito ang tinatawag na multo. Ang multo ay hindi palaging inilalarawan bilang nakakatakot na nilalang. Sa maraming kwento, ito ay tahimik, minsan hindi nakikita at kadalasang nararamdaman lamang. Ang takot na dulot nito ay hindi palaging biglaan. Sa halip, ito ay dumarating sa anyo ng kaba, pakiramdam ng presensya, at mga karanasang mahirap ipaliwanag. Ang paniniwala sa multo ay nag-ugat sa paraan ng pag-unawa ng tao sa kamatayan. Noong unang panahon, limitado ang kaalaman tungkol sa sanhi ng pagkamatay at kung ano ang nangyayari pagkatapos nito. Kapag may biglaang namatay, lalo na kung marahas o hindi inaasahan, nag-iiwan ito ng tanong sa mga naiwan. Sa kakulangan ng malinaw na paliwanag, ang mga tanong ay nagiging kwento. Ang isang buhay na biglang nawala ay hindi basta tinatanggap bilang katapusan. Sa halip, pinaniniwalaan na may naiwan, may nagbabantay o may naghihintay. Sa ganitong paraan nabuo ang paniniwala na ang multo ay kaluluwa ng taong may hindi natapos, may hinanakit o may iniwang alaala. Sa mga kwento, ang multo ay hindi iisang anyo lamang. May mga multong nagpapakita bilang anino. May mga multong lumilitaw sa panaginip. Mayroon ding mga multong hindi nakikita, ngunit ramdam sa bigat ng paligid. Sa ilang paniniwala, ang multo ay kaluluwa ng taong namatay sa aksidente, karahasan o matinding lungkot. Sa iba naman, ito ay kaluluwa ng taong hindi handang lisanin ang lugar o mga taong iniwan niya. Hindi mahalaga kung malinaw itong nakikita. Para sa marami, sapat na ang pakiramdam na may naroroon upang masabing may multo. Karaniwang iniuugnay ang multo sa mga lugar na may kasaysayan. Lumang bahay, eskwelahan, ospital, sementeryo at bakanteng gusali ang madalas banggitin sa mga kwento. Sa mga lugar na ito, ang katahimikan at alaala ng nakaraan ay nagiging mas mabigat. Mas madalas daw maramdaman ang multo sa gabi o madaling araw. Sa oras na ito, tahimik ang paligid at mas malinaw ang bawat tunog. Ang pagod at katahimikan ay maaaring magpalabo sa isipan, ngunit ayon sa mga kwento, may mga karanasang hindi basta maipapaliwanag bilang imahinasyon lamang. May mga nagsasabing mas ramdam ang multo sa mga lugar na matagal nang hindi ginagalaw na para bang nananatili roon ang mga alaala ng nakaraan. Maraming karanasan ang ikinukwento tungkol sa multo. May mga taong nakarinig ng yabag kahit walang ibang tao. May mga nakakita ng anino sa gilid ng mata. Mayroon ding mga nakaramdam ng biglang lamig o bigat sa dibdib. Sa ilang kwento, ang multo ay nagpapakita sa pamilyar na anyo. Isang dating nakatira sa bahay, isang kamag-anak na pumanaw, isang taong kilala ng komunidad. Sa ganitong mga karanasan, ang takot ay mas nagiging personal. Mayroon ding mga salaysay na nagsasabing ang multo ay walang ginagawa kundi magpakita. Hindi ito nananakit, ngunit ang simpleng presensya nito ay sapat upang magdulot ng takot at kaba na matagal bago mawala. Dahil sa paniniwala sa multo, maraming pamahiin ang nabuo. Isa sa mga pinakakilala ay ang pag-iwas sa paglabas sa gabi, lalo na sa mga lugar na tahimik at walang tao. May mga nagsasabing ang pagdarasal ay nakatutulong upang hindi lapitan ng multo. May paniniwala rin na ang paggalang sa mga patay ay mahalaga. Ang panlilibak o paglapastangan sa mga lugar na may kaugnayan sa kamatayan ay sinasabing maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na karanasan. Ang mga ganitong paniniwala ay nagsilbing paraan upang bigyan ng kaayusan ng takot. Sa pamamagitan ng ritual at paniniwala, nagkakaroon ng pakiramdam ng kontrol ang mga tao. May mga pananaw na nagsasabing ang multo ay maaaring bunga ng pagdadalamhati, trauma at alaala. Kapag may malakas na emosyon na kaugnay ng isang lugar o pangyayari, mas nagiging sensitibo ang isipan sa mga detalye sa paligid. Mayroon ding nagsasabing ang multo ay simbolo ng mga bagay na hindi pa tapos. Mga alaala, panghihinayang at tanong na walang sagot.
Sa ganitong pananaw, ang multo ay hindi hiwalay sa tao, kundi bahagi ng kanyang karanasan. Sa halip na literal na nilalang, ang multo ay maaaring representasyon ng bigat ng nakaraan na patuloy na bumabalik. Sa kabila ng pagunlad ng agham at teknolohiya, nananatili ang paniniwala sa multo. Ito ay dahil ang kamatayan ay nananatiling isang bagay na hindi ganap na nauunawaan. Hanggat may pagkawala, may alaala at may panghihinayang, mananatili ang mga kwento. Ang multo ay nagiging paraan upang ipaliwanag ang mga pakiramdam na mahirap ilarawan. Lungkot, takot at pangungulila ay nagkakaroon ng anyo sa pamamagitan ng mga salaysay na ito. Ang multo ay hindi lamang nilalang ng takot. Ito ay salamin ng ugnayan ng tao sa kamatayan at alaala. Sa bawat kwento ng multo, may nakatagong kwento ng pagkawala, pagdadalamhati at hindi natapos na usapan. Hanggang ngayon, patuloy pa ring ikinukwento ang mga multo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi man ito pinaniniwalaan ng lahat, nananatili itong bahagi ng kultura at pag-iisip ng tao. At sa maraming pagkakataon, ang pinakamatinding takot ay hindi ang multong nakita, kundi ang alaala at pakiramdam na ayaw umalis kahit matagal nang wala ang pinanggalingan nito.